Attorney, Enzo Recto, pasok! Sa mga viewers natin sa aking YouTube channel na attorney na Enzo Recto, Pass forward. na hindi ko magigreet Pass forward. 18 ex-Marines kasi hindi naman lahat yung ex-Marines. Anyway, 16. May dalawang hindi sumipot. Hindi natin alam kung ano nangyari doon sa dalawa. Yung mga kababayan, nandun si Mike Defensor, si Topacio ang tumatayo niya ng abogado. Nandun din yung asawa ni Mike Defensor, si Julie Defensor. Ang tumatayong lawyer yata doon sa asawa ni Mike Defensor, yung anak nilang abogado na rin. So ito, si Maligot, siya naman talaga yung abogado nitong 18 na ex-Marines. Ngayon anong nangyari? Okay? Isa-isahin natin yung mga argumento nila Defensor, nila Topacio, at saka ni Maligot. Mga kabunyog, mga kababayan, ang una, hindi daw sila dapat ang pinatawag. Bakit daw sila ang pinatawag? Ang dapat daw na pinatawag ay yung mga officials ng gobyerno na inaakusahan nitong mga ex-Marines na tumanggap ng mali-malitang pera. Sabi, yan na naman yung linya ni Topacio, linya ni Mike Defensor, yung linya na naman ni Baligod. Ang gusto daw nilang mangyari, imbestigahan, hindi sila. Bakit daw sila yung iniimbestigahan? Bakit daw sila yung pinapatawag ng NBI? Ang dapat daw na ipatawag, yung mga official ng gobyerno na sinabi nilang tumanggap ng mali-malitang pera. Malik na daw yata. Yan yung argumento nila Topacio. Yung mga sangkot daw sa anomalya sa flood control, yung daw mga tumanggap ng pera na mali-malita ayon dito sa mga ex-Marines, yun dapat ang ipatawag. Baliktad na daw. Ang sagot diyan, simple lang naman yun. Unang-una, ano ba ang issue? Ang issue ay ganito. Nag-press con si Baligod. Present niya yung 80 na ex-Marines. Nandun din si Mike Defensor. Anong nangyari? Sumunod nilang ginawa, si Baligod pumunta ng ombudsman. Okay? Yun ang magsimula muna tayo sa facts ng kaso. Nag-present si Baligod, present yung mga ex-Marines, marami silang mga aligasyon, pasabog umano yun. Si Mike Defensor nandun din, tinulungan niya daw si Baligod, tapos pumunta sila ng ombudsman, sunod na araw yata yon. Pumunta sila ng ombudsman. Bakit sila pumunta ng ombudsman? Ang purpose nila sa pagpunta ng ombudsman, para daw yung ombudsman, aksyonan yung kanilang paabot. Ibig sabihin, ipatawag ng ombudsman yung mga official na sinasabi ng mga ex-Marines. Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, anong ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, dineputize ang NBI. Yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Dineputize ng ombudsman ang NBI. Ano yung laman ng pagkaka-deputize? Ang ibig sabihin ng deputize, inatasan. Parang ang ombudsman kasi, makapangyarihan yan, kaya niyang mag-deputize ng mga ahensya ng gobyerno. Pero, bakit kailangan niyang mag-deputize? Kailangan niya ng tulong kasi mabigat ang trabaho ng ombudsman. Sa dami ng dapat niyang gawin, nag-iimbestiga siya, nagpapile pa siya ng kaso. At the same time, kung may kaso na, sila pa rin yung mga abogado dyan. Kumbaga matrabaho ang ombudsman, kaya may pagkakataon na nagdi-deputize sila. Yan yung technical term o legal term, deputize. Ibig sabihin, itong trabahong ito, kami dapat ang trumabaho. Pero kaya nyo naman ito, pwede bang tulungan nyo na kami, kayo na ang gumampan nito. Kapag dineputize ka ng NBI, official yun at legal. So ano ang binigay na power o deputization ng ombudsman sa NBI? Dineputize ang NBI. Imbestigahan nyo nga itong mga ex-Marines na to kasi lumapit sa amin sa ombudsman. Marami silang aligasyon. Alamin nyo nga kung ano ang background nito. Para bago namin aksyonan yung pinaabot nilang reklamo sa ombudsman, muna? Malaman namin, sino bang nasa likod niyan? Paki-imbestiga. Yun yung binigay na power sa NBI. Kumbaga, dineputize ang NBI para magsagawa ng investigasyon, background checking. Ngayon, mali ba yun? Walang mali doon. Dineputize nga ng ombudsman ng NBI. Yun ang ginagawa ngayon ng NBI. Binabackground check yung mga ex-Marines na yan. Pati si Baligod, pati si Defensor. Hindi dahil may kaso sa ombudsman, itong mga ex-Marines. Hindi yun. Ang argumento kasi nila Topacio sa kanila Defensor at saka ni Baligod, bakit kami ang iniimbestigahan? May kaso ba kami? Kami nga yung lumapit sa ombudsman bakit ngayon parang kami yung iniimbestigahan? Simple lang ang sagot doon. Ang sagot doon,
dineputize ng ombudsman ang NBI para i-background check itong mga ito at saka alamin Tama, ano ba ang background check. motibo nila, sino ang nasa likod nila. Bakit? Eh sila naman yung lumapit sa ombudsman eh. Agree. Diba? Sila Baligod, sinama yung mga ex-marines, pumunta ng ombudsman. Tinanggap naman ng ombudsman yung paabot nila. Ano na ngayon ang gagawin ng ombudsman? Mag-iimbestiga. Pero para may makatulong ang ombudsman kasi kulang sila ng tao, dineputize ang NBI. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga, kinatulong. Kaya nga deputization deputized. Dineputize ng NBI ay ng ombudsman ang NBI. Ibig sabihin, hindi naman inalis ng ombudsman yung kapangyarihan niya. Humingi lang ng tulong. Pwede bang imbestigahan nyo ito? Bakit kaya ng NBI yon? Ay, maraming tao ang NBI. Saka expertise talaga nila yan. Investigation. Kaya yung sinasabing bakit daw sila yung iniimbestigahan ng NBI ay ombudsman ang nag-deputize sa kanila sa NBI. Kaya may power ang NBI noon. Deputization. Pangalawa, bakit daw parang iniimbestigahan na rin sila tungkol dun sa mga sinabi sa affidavit? Ano daw ba sila? Akusado? Yun ang mga tinatanong, Akusado daw ba sila? Kaya sila daw ba ay nasa ilalim na ng custodial investigation? Ano yan? Bakit daw yung mga pinangalanan ng mga kongresista, senador, mga opisyal ng gobyerno, bakit daw hindi yun ang pinapatawag? Hindi naman trabaho ng NBI yun. Trabaho yun ng ombudsman. Sa binigay ng ombudsman na trabaho ang binigay ng ombudsman trabaho sa NBI, hindi tungkol doon sa mga pinangalan ng congressman. I-background check nyo ito, alamin nyo kung ano tong grupo, mga ano na to. Ano ba talaga ang nasa likod nito? Yun. Napaka-specific nung investigasyon na pinapasagawa ng ombudsman sa NBI. Hindi naman tungkol doon sa mga congressman na binanggit. Iba yun. Iba yun. Ang dapat na magpatawag na noon, yung Blue Ribbon Committee ng Senado. Diba? Kanya-kanyang trabaho yan. Ano ba itong sila Tupas? Ba itong sila Mike Defensor? Iyak ng iyak, attorney. Ang trabaho, pagka ang iimbestigahan ay yung mga opisyal ng gobyerno na dinadawit. Talagang Blue Ribbon Committee ang magpapatawag noon. O kaya NBI. Kaya Ombudsman. Ang binigay kasing trabaho sa NBI ng Ombudsman, ibig sabihin dineputize, specific yung binigay na power. Imbestigahan nyo itong mga ex-marines na to. Bakit ginawa ng Ombudsman yon? Lumapit sa Ombudsman itong mga ex-marines. Siyempre, gusto ng Ombudsman malaman ano ba tong mga grupo na to? Sino-sino ba to? Ano bang background nito? Tama lang yun. Ngayon, mga kabunyog, mga kabayan, ang isa pang nagiging dyan, sinasabi nila Topacio, bakit daw sila yung iniimbestigahan, hindi daw yung mga binanggit ng ex-marines? Ano yon? Sa Blue Ribbon Committee talaga dapat yon. Ipatawag ng Blue Ribbon Committee ng Senado yung mga kongresista, yung mga senador. Kaya lang, sinabi din naman ni Soto, ni Senate President Soto, saka ni Senador Ping Lacson, hintay muna. Kasi hintayin muna natin yung investigasyon ng NBI. Gaano ba ka-credible tong mga tao na to? Hintayin muna natin, i-verify muna natin. Hayaan muna natin yung NBI mag-verify. Kung nalaman na natin, itong mga taong ito, sino-sino ba to? Ano bang mga motivation nito? Ano yon? Saka na tayo mag-decide kung ipapatawag sa Blue Ribbon. Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi dapat magamit ang Blue Ribbon sa pagkakalat ng kasinungalingan. Dapat ang Senate Blue Ribbon ay nag-iimbestiga para malaman ang katotohanan. Hindi para magamit na forum o platform para sa pagkakalat ng kasinungalingan. Yan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kaya hihintayin muna umano nila itong investigasyon ng NBI. Kaya lang, umaalma na kaagad itong sila Defensor, sila Gasolito Topacio at si Baligod. Ang sabi nila, bakit daw sila pinapatawag? Doon naman, ang pangalawa pa nilang argumento. Bakit daw ang daming investigasyon na ginagawa? Bakit may investigasyon daw ang NBI? Tapos ang alam daw nila, ipapatawag pa rin sila ng ombudsman. Kasi may sulat din daw sa kanila yung ombudsman. Kailangan din daw nilang umagasyon ng ombudsman. Malamang. Bakit daw pinatatawag na sila sa NBI? Pinatatawag pa sila sa ombudsman at sa si Topacio? O baka nagmamaang-maangan lang sila? Alam naman nila yan. Ano ba ang power ng ombudsman? Ano ang power ng NBI? Ano ang mandato ng ombudsman? Ano ang mandato ng NBI? Ang mandato ng ombudsman, lumapit sila sa ombudsman, di ba? Lumapit sila sa ombudsman eh. Sila ang lumapit, sila Baligod. Nagsumbong sila sa ombudsman, sabi nila sa ombudsman, pwede bang imbestigahan ninyo ito? Kasi sabi ng mga ex-marines na to, may nagdala sila ng mga pera doon sa mga kongresista. Ito yung mga pangalan. Pati mga senador, ito. Si Soto, si Tulfo, yun, pinangalanan. Ngayon, ano ang ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, pinasa sa NBI.
Imbestigahan nyo nga ito. Alamin nyo kung ano ba itong mga grupong ito, itong mga ex-Marines. Talaga ba mga ex-Marines ito? Ha? Ang sabi nila, nag-deliver sila ng mga pera. Tingnan nyo nga ang motibo ng mga ito. Sino bang nasa likod nito? Yun naman. Sino Ibig nasa sabihin, yung likod? pinapaimbestigahan ng ombudsman sa NBI, specific lang, background checking, verification nitong mga taong ito. Pero pagdating dun sa aligasyon ng korupsyon, pagtanggap ng pera ng mga kongresista at ombudsman yon. Ombudsman yon. Kaya ano yun eh, itong ombudsman magpapatawag talaga ng investigasyon tungkol doon sa kung totoo ba na tumanggap nga ng pera, mali-malitang pera ang mga kongresista at mga senador at iba pang opisyal. Yun yung sisiya sa atin ng ombudsman. Pero yung background, motibo nitong mga ex-Marines na to, pinapasiyasat ng ombudsman. Ibig sabihin, kinakatulong ng ombudsman yung NBI. So magkaiba yung purpose. Magkaiba yung purpose. Ano ba yun? Ha? Ano ba itong mga abogadong ito? Ang sisiyasat ng ombudsman kung may korupsyon. Ang sinisiyasat naman ng NBI, itong mga taong ito, sino bang nasa likod nito? Ano bang background nito? O yan yun. Magkaiba yun. So magkaiba yun. Ha? Actually, paghandaan nila, kasi magkakaroon pa ng investigasyon ng DOJ. Pangatlo na naman na investigasyon yon. Ano na naman ang purpose doon? O sige nga, pag pinatawag na naman sila ng Department of Justice, ano na naman ang ano doon? Ano na naman ang investigasyon doon? Ay, di ba, marami silang mga binanggit na mga tao, tulad ni Laila de Lima, tulad ni Trillanes, tulad ni retired General Anyo, tulad ni Bucor, Director General Katapang, na umalma sila. Ha? Hindi totoo yan. Sinisiraan nyo kami. Ha? Ano yon? Malicious imputation yan, sabi ni Laila de Lima. Hindi namin mapapalampas yan. Kaya, kinasuhan sila ni Laila de Lima sa DOJ. Ano ang kaso? Perjury. O, yon. Kaya, mag-expect sila na ipapatawag na naman sila ng DOJ. O ngayon, sasabihin na naman nila, bakit na naman mayroon na namang investigasyon ng DOJ? Ay, ano ba itong mga abogadong? Abogado ba talaga itong sila Topacio at Baligon? Iba-iba talaga. Iba-iba yung purpose ng investigation. Eh. Nag-create kayo ng mga... Ang dami yung mga dinawit na mga tao. O syempre, nagreklamo yung mga taong dinawit ninyo. Lalo na si Laila de Lima. O, lalo na si Trillanes. O, kinasuhan sila ng perjury. So, anong gagawin ng DOJ? Magpapatawag niyan ang DOJ ng hearings, preliminary investigation. Bakit na naman sila ipapatawag doon? Ay dahil may kaso sa kanila eh. O, ano bang pagkakaiba nun? Iba yung ombudsman, iba yung NBI, iba yung DOJ. Hindi ba nila naintindihan yon? Ha? Mangmaangan lang sila. Ano talaga itong mga anong ito, mga kabunyog, mga kababayan eh. Out, Arswayne. Napaka ano nitong mga anong ito? Ang sabi nila, bakit daw ang daming investigasyon? Bakit daw ang daming investigasyon? Ay siyempre, iba-iba yung investigasyon. Yung ombudsman nag-iimbestiga dahil nagpadala sila ng sulat. Di ba nagreklamo sila sa ombudsman? O, di nag-iimbestiga ang ombudsman. O, bakit naman nag-iimbestiga ang NBI? Sinabihan ng ombudsman yung NBI, dineputize. Imbestigahan nyo nga itong mga taong to. O, di ba? O, pagkatapos magpapatawag na naman ngayon ng investigasyon ng DOJ. Ano naman yung investigasyon ng DOJ? Sila. Kasi binanggit nila si Laila de Lima na tumanggap ng mali-malitang pera, kinalaunan nagbago, hindi na daw maleta, paper bag na daw. Sabi ni Laila de Lima, kahit pa paper bag yan, hindi totoo yan na tumanggap ako ng milyon-milyong pera. O, di ba? So ibig sabihin, iba-iba ito, iba ang investigasyon ng ombudsman, iba ang investigasyon ng NBI, ano? At iba ang investigasyon ng DOJ. Sa ngayon, ang nagpatawag na sa kanila ng investigasyon, NBI. Background checking sa kanila. Sabi nila, nagrereklamo sila, may sulat din daw sa kanila ang ombudsman, iimbestigahan na naman daw. Iba na namang investigasyon yon. Pagdating ng panahon, kakatanggap na naman sila ng subpoena galing DOJ. Magrereklamo na naman sila. Ano na naman daw yung ano na yon? Ay, natural ganun talaga. Ang dami yung mga binanggit na mga tao. Ha? Ang dami yung binanggit na mga tao na inakusahan nila, tumanggap daw ng mali-malitang pera. O, siyempre, aalma si Laila de Lima doon. Si Trillanes, sinabihan nila, tumanggap daw ng $2 million, binigay daw sa ICC. Ay siyempre, umalma si Trillanes doon. So kinasuhan sila ngayon sa DOJ ng perjury. Perjury. O, kinasuhan din sila sa NBI tungkol naman sa cyber libel, pero hindi pa yata nag-iimbestiga sa ganung bagay. Ang sabi ng NBI kanina, tungkol pa lang yon sa order sa kanila ng ombudsman na i-background check sila. Oh, pagdating ng mga susunod na araw, iimbestigahan na naman sila ng DOJ. Ay talagang kaliwat kanan ang haharapin ninyong investigasyon dahil sa ginawa ninyo. 'Di ba? Oh, ang dami ninyong mga dinawit na mga tao. Si Anyo, si Katapang, si Laila de Lima, si Trillanes, di kinasuhan sila ngayon, 'di ba? Kaya mapapagod itong mga ex-Marines na to, mapapagod si Baligod, mapapagod si Topacio, si Defensor. Kagagawan niyo yan. Oh, tama.
Tama, Attorney, si Aman panindigan nila yung ginawa nilang kwento. Kwento nila sa pagong, Diyos ko Lord. Nakakapaw. the Tory. Gagawa kayo ng imbentong kalukot, tapos reklamo kayo. Bakit daw ang gulo-gulo na? Ang dami na daw investigasyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pwede pa silang ipatawag ng Senado. Kung pagbibigyan ni Lacson yung investigasyon, pwede silang ipatawag sa Senado. Iba na naman yun. Investigation in aid of legislation yun. Ano ba yan? Talagang iba-iba yan. Ano ba tong mga abogadong ito? Itong si Baligod at saka si Topacio. Nagmamaang-maangan. Ang gulo na daw. Bakit daw ang dami ng investigasyon? Ganun talaga. Iba-iba talaga ang investigasyon na yan. Sa susunod na mga araw, DOJ naman ang magpapatawag sa inyo. Ang tawag naman doon, preliminary investigation. Di ba? Ganun talaga ang ano na yan. Kapag nag-imbestiga naman ang Senado, ipapatawag na naman sila. Investigation naman yun in aid of legislation. Senate Blue Ribbon. Iba-iba yan. Magre-reklamo ba sila? Nasasabihin nila, bakit ang dami ng investigation? Bakit hindi nalang isahan? Ay, ano ba yan? Diyos ko po. Ano ba itong mga abogadong ito? Nang mapunta sa Duterte, nang mapunta sa mga Duterte, anong tawag na doon? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa isa pang issue na sinasabi nila. Dapat daw wag paghiwa-hiwalayin. Kasi nang pinatawag kanina doon sa NBI, sabi ni Topacio, hindi kami papayag. 18 yan na ex-Marines. Iisa lang ang sinumpaang salaysay niya. Pero pumayag din sa huli si Baligod, wala nang nagawa. Diyos ko Lord. Hindi pwede yung paghiwa-hiwalayin. Yan din ang argumento ni Baligod. Dapat daw dahil 18 yan, joint affidavit yan. Nang ginawa daw nila yung sinumpaang salaysay, 18 sila. Dapat daw 18 din silang sama-sama. Hindi pwede daw na isa-isahin. Mga kabunyog, yan yung argumento ni Baligod, yan yung argumento ni Topacio. Alam niyo mga kabunyog, sa mga hearing sa korte, sa amin sa korte, halimbawa may 5 testigo. Ano yon? Ang abogado nagmo-motion doon. Pwede ba yung mga testigong hindi pa naman dapat ngayon i-present, paalisin muna? Bakit pinapaalis muna yung ibang testigo? Para ma-check kung hindi sila nagsasabuatan ng sasabihin. Kasi kapag present yung isang testigo, nakikinig yung 4, di mapapakinggan na yung 4 yung sinasabi nung una. Kumbaga, magano yon para masiguradong hindi sila nagkukutsabahan. Totoo yung sinasabi nila. Yung testigong pinipresent, yun muna. Yung ibang testigo na hindi pa naman dapat ipatawag, wag muna, palabasin muna yan. Ganun ang rule sa korte. Bakit? Para pag pinatawag yung pangalawang testigo, pag tinanong mo yung tungkol dun sa kwento, dapat consistent yung kwento niya, pareho nung nauna. Yung pangatlo na naman na testigo, yung kikwento niya, dapat consistent sa kwininto nung una at pangalawa. Kung nandun sila, nakikinig sila sa sinasabi ng bawat isa, posibleng nagkukutsabahan yan. Dapat hindi. Dapat matest mo yung credibility kung talagang totoo or hindi nagsisinungaling. Ito, matitest mo talaga ito. Kung nagsisinungaling ang mga ito, isa-isa mong ipatawag. Isa mong ipatawag. Yung isa, anong sasabihin niya? Yung isa, anong sasabihin niya? Kapag yan, ang ginawa kasi nila, sama-sama yung 18 sa isang affidavit. Ang tawag nila, joint affidavit. Tapos, ang gusto nila sa investigasyon ng NBI, sama-sama na naman yung 18. Hindi daw pwedeng pa isa-isa. Yan yung inaargumento ni Baligod sa ni Topacio. Hindi pwede yan. Kasi 18 naman yan na ex-Marines na sama-samang gumawa ng sinumpaang salaysay. Kaya, sabi ni Baligod, kapag pinatawag mo yan ng isa-isa, maraming abogado ang kakailanganin yan. Bawat isa dyan, bibigyan namin ng abogado. yan yung Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, iyan ang problema dito sa mga ex-Marines na to. Kung hindi naman nagsisinungaling yung mga yan, bali-balik pa rin mo man yan, isa-isa mo man yang ipatawag, walang problema yan. Di ba? Ano man ang gawin ng NBI sa kanila, kausapin man sila pa isa-isa. Kung talagang totoo sila at hindi sila nagsisinungaling, walang dapat ikatakot si Baligod, walang dapat ikatakot si Topacio, walang dapat ikatakot si Defensor. Yan ang problema sa mga ito. Gusto nila na lumabas. Gusto nilang lumabas yung katotohanan. Sabi nila, katotohanan ang alam nitong mga ex-Marines na to. O sige, tingnan nga natin, alamin natin ang background ng bawat isa. Kasi ang sabi nila, lahat sila empleyado ni Saldico. Okay. Lahat daw sila Yun lang! nakatid ng mga pera, mali-malitang pera. Ang tanong sa Yun lang, attorney. Diyos ko Lord. Ako po, bistado sila dyan. Ako po, doon pa lang sablay na. masama ba kayong 18?
Sasabihin nila hindi, may pagkakataon na kaming tatlo ang magkasama, may pagkakataon na yung apat. Okay, ang sabi kasi ng ombudsman, pwede bang gumawa kayo ng sinumpaang salaysay, bawat isa, kung ano lang yung nalalaman mo. Halimbawa, yung isa, na-recruit siya sa opisina ni sa trabaho kay Saldico kailan. Tapos saan siya naka-assign? Sa anak ni Saldico? Sa asawa ni Saldico? Tapos minsan, inuutusan siya ni Saldico na mag-deliver. Saan-saan siya nautusan? Pag-deliver ba kay Stella Kimbo? Pag-deliver kay JJ Suarez? Kailan kayo nag-deliver? Ilang malita ang diniliver nyo? Ilan ang laman nun? Sino-sino kayong magkakasama? Saan kayo pumunta? Anong araw? Anong pitsa? Anong sasakyan ang ginamit nyo? Ibig sabihin, iba-iba talaga dapat ang kwento ng bawat isa. Yun ang sinasabi ng ombudsman. Kasi gusto nila, sampahan ng kaso ng ombudsman yung mga congressman. Diba? Kaya nga sila lumapit sa ombudsman para yung ombudsman sampahan ng kaso yung mga kongresista at mga senador na tumanggap ng mali-malitang pera. Okay. Pero ang sabi ng ombudsman, para maayos, gawa natin ng hiwa-hiwalay na affidavit itong mga ex-marines na to. Tama naman ex-men. Kasi kung papadalhan mo ng subpina si Stella Kimbo, i-attach mo kay Stella Kimbo yung testigo laban sa kanya. Sino ba doon sa 18 ex-marines ang nag-deliver kay Stella Kimbo? I-attach mo doon kay Stella Kimbo yung testimonya, yung sinumpang salaysay ng ex-marines na nag-deliver sa kanya. Yun namang nag-deliver kay JJ Suarez, i-attach mo na naman sa subpina kay JJ Suarez, yun namang ex-marine na nag-deliver sa kanya. Ganun yun. Hindi naman pwedeng tama yung punto ng ombudsman. Sabi ng ombudsman, para may laban tayo sa kasong to, matibay, kung ano lang yung nalalaman ng bawat marines, sabihin nyo lang sa salaysay nyo. Huwag kayong gumawa ng sinumpaang salaysay na lahat na kayo, 18. Iba-iba na. Bakit? Sama-sama ba kayo? Sabay-sabay ba kayong kinuha ni Saldico? Lahat ba ng trabaho nyo pare-pareho? Iba-iba yun. Iba-iba yun. Kaya, kumbaga, kung magsasampa ng kaso, sino ang kakasuhan ng ombudsman? Si JJ Suarez, si Stella Kimbo, si Martin Romualdez. Anong i-attach mo kay Martin Romualdez? Ang i-attach mo kay Martin Romualdez, yung nag-deliver na marine. Sino dun sa mga marines na yon ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Yung sinumpaang salaysay lang niyon, ang i-attach mo doon. Diba? Ganun yun. Kaya ngayon, ang sinasabi nila Topacio, hindi, huwag niyong pag-iwa-iwala yung 18. Ano ba yan? Kung gusto talaga nila nakasuhan yung mga kongresista at mga senador Sila na. at yung mga opisyal ng gobyerno, gawan ng matibay na sinumpang salaysay. Yung nakakaalam ng pag-deliver kay Martin Romualdez, yun lang ang samahin sa isang sinumpaang salaysay. Yun namang nag-deliver kay Stella Kimbo, another sinumpaang salaysay. Kasi hindi naman 18 yung sama-sama di ba? Ano yan? Kaya ang problema, ayaw nila. Kaya yan ang problema dito kila Baligod at Topacio. Gusto nila magsampa ng kaso ang ombudsman. Gusto nila kasuhan ng ombudsman yung mga kongresista. Imbestigahan ng ombudsman. Okay. Pero, syempre, anong gagawin ng ombudsman? Kailangan yung mga sinumpaang salaysay ng bawat ex-marines na nag-deliver sa kung kani-kanino, yun ang i-attach. Para matibay. Wala. Hindi naman seryoso talaga ito. Ang gusto lang nito, propaganda. Ang tama yung sinasabi. Ingay ang gusto lang yan. ng mga ito, gatungan. Mag-create ng taguluhan para mag-create yung political tipping point. Propaganda lang to. Hindi tama. Kung gusto mo talaga ng seryosong kaso, ayusin mo. Yun ang ginagawa ng ombudsman. Kaya yung argumento nila Topacio sa kani Baligod, bakit daw paghihiwalay? Problema kung paghihiwalayin. Anong problema doon? Gagawan nga ng sinumpaang salaysay na bawat marines mayroong sinumpaang salaysay. Hindi yung isahan. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw niyong sumunod sa ombudsman, di wag na, kayo na, bahala na kayo. 'Di ba? 'Di ba? Ganun 'yun. Sino ang magsasampa ng kaso? Ombudsman. Pero ang gusto nitong mga itong mga abogadong ito, si Baligod at saka si Topacio, gusto nila mas magaling pa sila sa mga abogado ng ombudsman. Hindi naman pwede yan. Kung gusto mong sampahan ng kaso, yung mga kongresista na yan, mga senador, ang magpapail ng kaso niyan, ombudsman. Itong mga ito, magigilang yan, private prosecutors lang yan, pribadong prosecutors. Pero ang magpo-prosecute ng kaso, abogado ng gobyerno, kasi people of the Philippines yan. Ano ba klase itong mga to? Hindi ba nila naintindihan yan? Kaya nga mayroong tinatawag na public prosecutor, private prosecutor. Pwede bang makialam sila Baligod at saka sila Topacio sa kasong isasampa ng ombudsman? Yes! Pero private prosecutors lang sila.
ang magre-rinda talaga kung anong gagawin, anong isasampang kaso, sino ang kakasuhan, gobyerno yan, fiscal yan, public prosecutors yan. Sa case na yan, ombudsman yan. Pwede lang silang tumulong, pero hindi kayo ang kayo yung mas marunong pa sa ombudsman, ay di kayo na lang yung mag-ombudsman, di ba? Ganun yan. Sa amin, may mga kaso, di ba, kasong kriminal. Pag criminal case, yung nagreklamo, yung complainant, may pera siyang pambayad sa private. Anong mangyayari doon sa private na lawyer? Private prosecutor lang yon. Sino ngayon ang magdadala ng tiyempo pagdating sa korte? Yung public prosecutor, yung private prosecutor, ano lang yon? Nag-a-assist lang yon. Ang gusto lang na masiguro noon, yung civil aspect ng kaso. Pero yung criminal aspect, hindi na yan kontrolado ng private lawyer. Kasi people of the Philippines na yan. Di ba? Itong mga ex-marines na ito, kung sasampahan ng kaso sa ombudsman yung mga kongresista, people of the Philippines na yan, hindi na sila ang complainant doon, witnesses na lang sila. Kaya, hindi nila pwedeng diktahan ang ombudsman dyan. Kaya sinabi ng ombudsman, gawan nyo ng affidavit na hiwalay. Ayaw ninyong sumunod. O di sige, bahala kayo. So, hindi namin nahahawakan yung kaso na yan. Di ba? Yan ang problema dito kila Baligod sa kila Topacio. Marunong pa. Gusto nilang ang gobyerno umaksyon, katulad ng ombudsman, and yet, ayaw nilang sundin. Sinabi na ni Ombudsman Buying ayusin nyo yung affidavit. Gawan nyo ng affidavit ng bawat isa para mas tama at mas matibay. Ayaw nila. O di sige, bahala kayo. Di ba? So ibig sabihin, hindi naman talaga sila seryoso na kasuhan yung mga mga dapat kasuhan. Propaganda lang talaga ang habol nila. Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sana na ipaliwanag ko itong mga nangyari ngayong araw. Yung mga argumento ni Baligod, ni Topacio. Salamat sa malinaw na pagpapaliwanag, Attorney Enzo Recto. Mag-isa pa tayo kay Attorney Mabsat. Meron pa siya dito. Tungkol kay Harry Roque naman to. Wait lang Nakita ko lang kanina rin lang to. Ito to.